So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So guys, ang ating topic ngayon, ang share ko sa inyo ay itong starting and charging connection. So bali dito guys, meron akong nagprint na ako ng mga accessories na ating gagamitin. Battery, ignition switch, fuse box, starter relay, starter, alternator, ammeter or amper gauge, battery indicator, ignition coil, distributor, saka voltage regulator. So bali meron ako in-upload nito guys na ganito rin, charging saka starting system, kaso medyo magulo yon. So ngayon ating papaguluhin palalo, so joke lang. So ngayon medyo ating ayusin ng konti kung maayos. So bali itong share ko sa inyo yung connection na to. So bali ngayon guys, ang ating munang i-connection ngayon ay starting, itong starting system. So ito linyan ko muna yung ating battery. So ito yung negative ng ating battery, itong minus. Ito yung minus ay negative or sa chassis yan, or sa engine block nakalagay, nakakonect. So bali ito yung positive ay pupunta sa ating starter motor. Itong starter motor ay dalawang terminal. Itong sa starter may dalawang terminal. Yung isang terminal ay galing sa battery, sa positive na battery. Tapos yung isang terminal ng solenoid ay ipupunta sa starter motor. Tapos mayroon pa isang maliit na terminal, yung maliit ay galing sa ignition switch sa start position o kaya sa relay. So bali ito sa gilid meron yung dito maliit na terminal para sa start position. So bali ito yung sa start, bali kakabit tayo ng relay. Ito yung relay, may 85, 87, 86, 30. So bali ito yung 30, ito yung galing sa positive. Ito yung common. Ito yung 30. So, itong 87, ito yung sa output. Itong 85, 86, ito yung sa coil. Trigger yan eh. Bali, duman ng coil. So, magti-trigger itong kabila na to. For example, ito yung ginawa mo negative. Itong 85, nilagay mo sa negative, sa ground. Pag nilagay mo sa play ito, magmamagnet yung o magti-trigger itong relay. Magmamagnet yung coil. So, ihigop itong contact ng 30 saka 87, lalapat. Pag hindi na-trigger ito, hindi ito magkalapat yung 87 saka 30. So, bali, ito yung 87. Ito yun ang papunta sa starter motor, sa solenoid. So, wala ng solenoid. Yan. May excess po tayo. So, yan. So, para magkaroon to ng supply, kailangan itong 30 ay nasa duman ng fuse. Ito yung padaanin ng fuse. Itong 30. So yan. Yan. So bali itong fuse ay 30 amperes din. Ito yung fuse natin. Tapos itong 85 ating gawing negative o ground. Tapos itong 86 ating galing ng start position ng SOSE, ignition switch. Yan. Start position. Start. Tapos ngayon guys, para gumana ito, kasi walang supply, di ba? Hindi siya gagana, hindi siya magkaroon ng power. Kailangan positive din to eh. Ito yung pinaka-main ng ignition switch. So bali ito yung ignition switch, pupuntahin dito sa amper gauge. Kaya pinadaan ng amper gauge, lahat ng load na magagamit sa sakyan ay babasahin niya lahat o para makikita kung ilan ang charging niya saka ilan ang nababawas o ang nagagamit itong amper gauge. So dito yan pupunta. Sa positive side ng amper gauge. Kasi ayun guys eh,
Dalawang terminal, positive saka negative. Yung terminal ng ampere gauge. Itong negative side, dito sa battery yan, pupunta sa positive ng battery. So, ating padaanin ng fuse. Itong fuse natin ay mga 200 amperes. Itong fusible link. Tapos ito ay pupunta sa ampere gauge. Yan. Para lahat ng accessories, babasahin niya. So, tapos na tayo sa starting system. So, bali ito pa pala. So, bali ito rin yung kabila ng fuse ng 30 na to, fuse box ay naka dyan din. Sa supply din yan. Yan o, galing sa ampere gauge. So, ngayon sa starting naman, ay sa charging naman tayo. So, kaya dito ko rin siya ikakabit sa yung charging na to. Dito ko rin ikakabit sa may padaanin ko rin siya ng ampere gauge. Yan. Kaya ko siya pinadaan para lahat ng accessories babasahin niya. Saka yung charging sa battery babasahin din ito. Yun ang purpose nito. Kaya dito ko siya pinadaan. Hindi siya pwedeng padaanin dito. Kapag dito ko siya pinadaan, babasahin niya lang yung charging, hindi niya babasahin yung discharge nito. Kasi dito siya pumunta siya dito, supply siya rito. Hindi niya mababasa yung charging, ay yung discharge. Puro charging lang ang babasahin niya. Yun ang purpose nito. Kaya dito ako kumuha ng supply. Dito ko siya kinabit. So yan. Tapos itong ating alternator may tatlong connection, may tatlong terminal. E, earth, tapos itong F ay field, tapos itong N ay neutral. So yan siya. Tapos itong E na to, ito yung ating pin out ng ito yung sa voltage regulator. Itong 5 pin na to, 615 ABR 24 volts, tapos ABR 551 ay 12 volts. So bali pareho lang ang connection ng 24 or 12 volts na magkakaiba lang sila sa voltage regulator, pero sa alternator isa lang din naman ang niyan, earth neutral saka field na naman ang connection. So bali pala itong ating katawan ng alternator ay negative. Pati itong starter nakakabit sa block, di ba? Sa engine. So yan. Itong E, itong earth, ito natin lagay sa E din ng voltage regulator. Tapos itong neutral ganun din. Neutral itong N. Hindi nilagay natin. Sa neutral din. Yan. Tapos itong field dito rin sa field ng voltage regulator. Yan. So ang paghahanap ng field, guys, kung halimbawa kung gagamit kayo ng bumbilya, medyo medyo malabo yung ilaw. Hindi sa ganun kalingas. Pero pag nagay nyo sa earth, for example, pag ginamit nyo sa paghanap ng field, pag ginamit kayo ng ilaw, may test lang. Lagay nyo sa positive itong alligator clip. Tapos tutukan nito ng test light. Yan. Pag itong field medyo mahina yung ilaw niya, yun ang field. Tapos itong yung earth na to, yung E, yung ground, negative, wala siya. Bali yan, malakas ang ilaw. Ito neutral, walang connection yan. Walang connection, walang supply, walang kahit ano. Wala siya. Saka lang siya magkakaroon ng supply o maglalabas ng supply pag umikot itong alternator. Pag trigger na ito. O kaya sa yung field, pag naghanap kayo, pa nag-spark kayo, yung spark na bluish yung kulay, yung hindi na mamutol, hindi na pinuputol yung wire, yun ang para sa field. Tapos yung sa earth, yung spark na kislap agad, tapos putol yung wire, yun ang para sa earth. Tapos itong sa battery, ito kasi yung L, ang light indicator, ito yung I, ignition.
So bali ito yung light indicator natin. Ito ay pupunta rito sa light indicator. Ang punta nito. Napasubra. So yan. Diyan natin dadalhin. So yan. So yung kabila nito guys, ating lalagay mamaya sa ignition. Papasama din sa ignition nito ng voltage regulator. Yung kabila nito. Kasi pag hindi ito, pag may ignition, bali negative ang nilabas nito eh. Yung sa light indicator. Negative yan. Saka lang magiging positive yan pag umiikot yung alternator na alam yung kumakarga. So bali ito yung ignition natin. Itong ignition. Saka itong B. Yung B ng voltage regulator. Ito ano to eh. Pwede yung pagsamahin sa ignition ng voltage regulator na to. Yan. Sabay yung dalawang yan. Kulang sa taas. Yan. Pwede yung pagsabayin yan. So ito yung pupunta sa ignition or sa fuse box. Ito. Yan. Ito ay 10 amperes. Tapos ito ating lagay din dito sa positive. Yan. Meron na siyang supply. So para magkaroon ng supply din ito dito tayo. Ating lagyan din ng supply ito. Yan, dalawa. Yan, ito mamaya pupunta sa ating ignition coil. So ayan na, pag mo ng ignition switch, magkakaroon to ng supply. So ito, iilaw dito kasi naka-negative itong ating light indicator, yung kabila ng bumbilya. So ito yung ignition, so iilaw siya. Mamatay yung ilaw nito pag umandar ito, pag umikot. Magmamagnet. So magbibigay siya ng magbibigay ito ng positive. Yung neutral na to. So maghihigop yung magnet nito. Bibitaw rito yung negative, positive na yung papasok rito. So ganun din ito. Ang connection ng 24 volts. Ganyan din siya. So balito yung output natin eh. Papunta dito sa alternator. Ay sa ampere gauge. So yan. Nakawa nyo ba? So ito yung ignition coil natin. So dito yan sa ignition din tayo kukuha sa on position. Ito yung positive, ito yung negative ng ignition coil. Ito yung ignition coil, itong positive niya. So pupunta yan dyan. Yan. So 10 amperes din to. Yes. Tapos ito negative ng ignition coil. Yan ipupunta sa distributor. Sa distributor siya pupunta. So yan. Ito yung condenser wire. Condenser ito. So hindi lang nakakabit. So bali ito din yung resistor. So pwede rin ito ilagay itong dito natin ilagay sa resistor. Ngayon natin. So dito natin ilagay sa resistor. Resistor to eh, yung isa maliit na to. So dito yung kabilang resistor, dito sa positive nakalagay. So yan, yun ang connection nyo guys sa starting saka charging system. Kuha nyo ba? So balito sa alternator na to. Kasi mayroong ibang IC type na kino-convert sa voltage regulator. Kaya hindi natin alam kung alin dito yung pin. Yung para basta yun lang ang paghanap ng neutral ng field saka earth. Yung field basta yung pag slap mo hindi na mamutol, yung hindi putol yung wire. So yun ang ano guys, itong main na to 200 amperes na fuse. O kung may mas mataas pa, mas okay. So bali ito sa main na to pala. Yung main na to malaki ito eh, yung sa galing sa battery papuntang starter motor. Pero itong wire na to, itong wire ng
galing sa battery papuntang ampere gauge, pwede kayong gumamit ito ng number 8 na gauge ng wire. Ito, number 8. Ito yung number 8 automotive wire. Number 8 automotive wire. Pwede gumamit kayo rito. Hanggang dito sa may alternator, number 8, hanggang dito sa may pinaka main. Number 8 din to. Kaya dito, kay number 12 na itong gagamitin nyo rito sa sa mula ignition switch papuntang fuse. Pero pag malayo, halimbawa sa loob kasi itong ignition, sa labas nyo ilalagay itong fuse box. Kailangan nyo rin ng number 8 na wire. Okay, pag ang daanan ng wire nito ay magkalapit lang din, so kahit number 12, okay, tuloy sa dalawa, number 8 or 12. Tapos itong sa accessories na to, sa mga dito sa ignition coil, distributor, mula rito sa alternator papunta sa voltage regulator, kahit number 14 na wire. Number 14 automotive wire. Yan. Lahat yan accessories dito. Number 14, walang problema yan. Lahat yan. Hanggang dito, mula rito. Hindi naman to, hindi naman kagano'ng malakas ang, dito lang talaga sa may ampere gauge na to. Alternator, kailangan number 8 na wire. Kailangan. So, bali dito sa may ignition switch, yung terminal na to, kaya gumamit kayo nito ng ng 316 na I terminal. 316 o kaya pag malaki 516 ang gamitin nyo na I terminal. So okay guys, nakuha nya. So next natin ay sa ilaw naman tayo. So ito guys, sa ilaw naman tayo. Headlight saka busina. Ito ay lalagyan ko lang ng pangalan. Headlight and headlight. And horn connection. Yan. Dito naman tayo. Ito yung ating switch ng horn, post button, headlight switch, ignition, ganoon din. Fuse box, relay, 3 relay, isang high saka low, isang para sa busina, battery natin. Ito yung busina, headlight, high and low, kaliwat kanan yan. So ito yung ating sunod na wiringan. So agad sa battery tayo guys. Ito yung battery ay negative. Basta lahat yan negative talaga sa chassis nakalagay. So bali ito yung battery. Yung nauna, diba, duman sa ampere gauge. So ito rin dadaan din ng ampere gauge ito. So bali maglalagay ito ng fuse. Yung kanina fuse na gamit 200 amperes, diba? So ganun din ito. 200 amperes fuse. Yan. So agad-agad ito'y papuntahin natin sa battery. Sa ignition switch. Yan. Yan, ignition switch. Yan. So, yan, meron tayong supply ng ignition switch. So, ating lilinya ngayon itong headlight. So, ito yung ating low, high. Ganon din kabila, low saka high. So, naka-negative na yung kabilang paa. So, yung low saka, yung high na to, kakasama na yan.
Dito yung ating maging relay nung high. So bali, linyan ng ilaw. Di ba tuloy yung kanina, yung 86 sa 85, yan ilaging magpartner. Sa coil dumadaan yan. Diba? Pag ito yung naka-positive, ito yung lagay mo sa negative. Ito yung naka-negative, yung 86, yung 85 lagay mo sa positive. Ilan naman ang connection niya, guys. So bali itong yung high beam ating lagay sa high beam din. So ganun din to, naka-parallel na yun, guys. Yan. High. Tapos itong 85 para gumana yung high na to. So ito yung 85 ating lagay sa switch. Ito ipupunta sa switch mamaya. So bali ito muna ating lilinyahan yung papunta sa ilaw na wire. So bali ito yung 85 ay yung 87 sa low tayo ay pupunta sa low naman siya. Yan. Sa low. Yan. Ito namang yung low, eh, yan. Diyan dito yan. Kaparal lang din. So yun ang linya niya. So bali ito yung fuse natin, dadaan to ng fuse box. So bali ito yung fuse box, dito tayo kukuha ng fuse. Dito na tayo magko-connect sa itong pati po sama itong tatlong ito. Yan. Sa main. So bali ito yung isang ito, pupunta ito sa 30 ng relay nung 30 nung high, ng low, sorry. Sa low yan, 30. Tapos ganun din tong isang yung high, ganun din. Dito rin siya sa isa. Tapos ito mamaya sa horn nito sa busina, itong isang. So bali 30 guys, 30 amperes. Ganun din to. 30 amperes din to. Itong sa sa high na to. Like yan yung dalawa 30 amperes. Yan. Tapos itong sa busina ganoon din sa horn. Mamaya ating pasabayan mo wiringan papunta to sa switch. Ito yung horn ganoon din. Pupunta rin to sa dito sa horn na to. Basta yung 85 sa 86 magpartner yan. Lagi yung magkakasama. Tapos yung 30 yun ay common. Yan, tapos i-ground natin to. Yan. Itong 30 lagi kasi naka-mini. Pwede naman ito magbaliktaran. Itong 87 sa 30. Wala namang problema. Kasi magkakontak lang naman yun Pwede kayo gumamit nito ng 5 pin na relay. Basta puro 87 lahat. Huwag kayong gumamit ng 5 pin na relay na 87A yung isa. Kasi yung may 87A yun ay normally close. So yan. Basta 30 ito guys. Tapos itong wire na itong gagamit nyo rito. Number 12. Automotive wire din. Tayo mamaya, di pala kakasya to rito. May wawiringan pala ako rito. Basta gamit kayo rito ng ng number 12. Mula rito sa fuse papunta sa relay, number 12. Tapos ganun din sa pag inlight kasi medyo malakas-lakas siya. Dito number 12 din na wire ang gamitin nyo sa high and low. Tapos dito sa may busina, kahit number 14 okay lang. So bali ito yung sa horn natin. Ito yung horn natin, may dito rin to pupunta sa isang fuse. So
So yan. Ito yung mga 10 amperes sa horn. Pwede 10 or 15 amperes. Pwede siya. So ngayon, itong 86 ang ating sa ignition to pupunta. Sa accessory. Pupunta. So bali lahat yan, 86 na yan. Magkakasama itong tatlo. Magkakasama itong tatlo. Sa dito. So yan. Send yan. Kung mapapansin sa isang sa isang ignition kanina, kung dito rin nakalagay kasi may isa pa yung terminal dito eh. Kaya hanapin nyo lang kung saan yung sa ignition, sa on position, accessories, saka sa start position. So yan, yun ang tatlo sa 86 accessory. Pumunta sa unang bukas mo ng susi. Tapos itong 85, ito mamayang 85 sa horn switch pupunta. Ito. Dito. So bali ito yung wawiringan muna natin. So bali ang style ng switch nito ng high and low ay ganyan. Yung headlight switch. Bali ito yung pinaka neutral natin. Yan. Sample yan. Toggle switch. For example, pag on mo dito nakalagay yan yung ignition, yung switch. So meron parang isang switch dito, yung pinaka switch ng headlight for example. Dito, sa part na to. For example, ito yung switch na to, dito ito. So bali ang kabila naka-ground. Pag pihit mo kasi ang isang contact nun lalapat, dapat yung naka-ground, naka-negative. Tapos pag pihit mo, pupunta siya sa dimmer switch. Ito yung pinaka-dimmer switch natin. Ito yung dimmer switch. Pupunta sa dimmer switch, tapos ito yung low beam. Ito yung pupunta sa switch, sa relay ng low. Ng low din siya pupunta. Tapos yung sa high beam, ganun din. Ito yung low natin. So, pupuntahin natin dito. Yan, sa 85. Saan yung low? Tapos itong high, ganun din. Kasi tayo, negative trigger. Sa high. So, yan. Yan. Ito yan guys, number 14 na wire. Ang gamitin nyo rito. Magaling sa switch. Kasi negative siya. So, okay na yung headlight natin. So, pag on mo ng headlight, papasok sa dimmer switch yung pagaling sa switch, headlight switch, papasok sa dimmer switch. Tapos yung dimmer switch yun ang magbibigay din ng supply dito sa dalawang relay, sa high and low, saka high saka sa low. Para umilaw itong headlight natin. So sa horn naman tayo. So itong 85, so sa horn pupunta. So dito yan. Itong horn natin. Yan. Yan. So ito yung horn natin guys, naka-negative trigger din siya. So bali dalawa lang yan eh. Yan. Post button lang yan. Diyan. Bali yung kabila ay naka-ground. Yan. Pag post mo, papalo din yung relay, kukotak yung 30 sa 87. So tutunog na yung busina natin. So yan guys. Ito number 14 din, walang problema. Ito number 14 na wire na gauge. Wala nang problema yan. So kung meron kayo number 16, pwede rin number 16 mula sa switch ng headlight saka
sa switch ng busina, pwede rin yung magamit number 16 na automotive wire. So lalagyan ko na rin number 16 or 14 automotive wire. Yan, lahat ito mula sa switch, itong sa high and low, sa busina. Basta dito, ito yung number 8 o kay number 10. Pero pag galing dito papuntang fuse, galing sa main na to, kahit number 12 na wire, pwede nyo magamit. So, okay, nakuha nyo yung ating connection ng horn saka headlight connection. So meron pa tayo next guys, meron pang isa, yung last na, itong sa reverse, stop light, sa signal light, sa park light. So yun ang huling share ko sa inyo. So ito naman yung ano, so ito naman yung sa signal light. Sulatan ko muna. Signal light, park light, brake light or stop light. Reverse. Ano pa ba? 1, 2, 3, 4. Okay na. Signal light, park light, brake light, reverse. Okay na, di ba? 1, 2, 3, 4. So, okay. So, ito yung ating wiringan guys. So, andito na lahat ng accessories natin. Hazard switch, relay, flasher relay, switch ng flasher, signal light, left and right, ignition switch, battery. Ito yung ating brake switch. Tapos yung reverse switch, fuse box, rear na ilaw, left and right. Tapos ito sa harapan, left and right, park light. So ito yung ating wawaringan guys. So dito, ang magamit na wire nito, lahat ay number. Lahat ito ay number 12. Number 14. Dito sa ilaw. Kasi kung number 12, masyado na malaki. So hindi naman ganun kahaba yung magagamit na mga wire ko sa likod eh. So okay na yung number 14. So ating yung wiringan. So ganun din lang sa main. Tulad ng sabi ko kanina. Ito'y dadaan din sa ng ampere gauge eh. So ito, ililinyahan natin yung ating main battery. So bali ito yung number 8 na wire. So yan. So bali ito yung fuse natin, fuse box. So ang ating unang wiring guys ay itong sa battery saka sa fuse box muna. So bali ito yung negative ng battery natin. So lagi nasa chassis yan eh. Yan. So bali itong tatlong ito ay mamaya ni sa main ng relay ng park light saka sa flasher. So ating kakabit na rin, diretso natin kabit. Yan. Yan siya guys. So bali yan. So bali ito kahit number 12, sabi ko kanina number 12 pwede na, walang problema. So tapos ang gagawin natin dito, lilinyan muna natin yung ating park light. Sa park light muna tayo mag-uumpisa. So bali itong dito yung kasama yung stop light saka park light sa ilaw na to. So dito magpa-park light tayo. Itong park light sa harap sa kalikod nakaparallel lang yan guys, makadugtong harap likod. Ganun din to sa
kaliwang side. Makadugtong lang din yan. Harap likod. So ang gagawin natin, dugtong tayo rito. So yan. So bali ito yung gawa tayo ng negative. Naka-ground din yung ganun din yung kabilang side. Para umilaw yung bumbilya natin, kailangan natin ng negative. So ganun din ang likod. Lahat ng ilaw magkakasama na yung negative nila. Ganun din tong kabilang side. Yan, naka-ground na yun, naka-body ground. So yan. So bali ito pupunta sa relay natin sa 87. Sa 87 na relay. Pupunta itong park light. Kasi mas madali guys, so kung nagpa-wiring kayo, mas madali unahin nyo munang kabit yung sa mga ilaw. Kasi mas madali mag-check pag nakakabit lahat yung mga ilaw muna. Kasi madali nyo mahanap yung wire kung para saan yun. Yun ang ginagawa ko pag nagwa-wiring ako. So bali itong relay na to, itong relay, park light relay, itong 30. Ito yung pupunta sa fuse. Ito yung 30 amps. 30 amperes ang gamitin ng fuse. So dito yan. Yan. Sobra. Basta lahat ng yan, 30 amperes. So lagi ito mag-partner itong 86, 85 eh. So yan guys, ang ating connection ngayon. Tapos itong 85, ito'y galing sa accessories ng ignition switch. Pupunta yung 85 na to. So yan. Yan pupunta. Tapos itong 30, ito yung galing sa side light. Side light sa switch ng park light, 'di ba? Magkakasama sa unang pihit mo sa switch ng headlight. Unang pihit mo park light, pangalawa yung headlight. So dito yung pupunta. Sa park light dito. Or gagawa tayo ng switch. Mapahaba yung aking nilagay. Magagawin tayo ng switch dito para sa park light. Ganun, yung kabila naka-ground. Tapos itong kabila yan, pag ng pihit mo, lalapat yung ground. Diretso na sa rito sa 86, sa 86 nga. Sa kagana yung ating relay. So, tatawid na yung supply na to, tatawid na sa 30, 87. So, pupunta na ilaw ng ating park light, harap likod. So, yan. So, pag unang pihit mo, park light, pangalawa headlight, doon sa isang naunang ginawa ko. So, next natin yung wawiringan ay ito, signal light. Itong signal light, yung harap sa kalikod magkakasama nung kaliwa. For example, ito ba to? Right side ito yung left side. Yan. Mali. Bakit sa park light ako, ay sa stop light ako naglagay? Dito. Sa gilid, yan. Yan siya. So, bali itong kaliwa, ay yung kanan sa kaliwa, hindi ito magkakasama, magkakahiwalay yan. So, tulad yan dito sa ito, dito ang switch na yan ng park light. Sorry, ng park light, ng signal light. Ganun din, common nitong yung gitna. Yan. Ito pinaka-neutral niya, yung gitna niyan. Dito yan nanggagaling itong
papunta. Pag galing sa relay, dito yan pupunta. Bali yung relay natin guys, yung plus relay ay may X saka L. Yung ating relay. Yung X, ito ay pupunta sa fuse. Yung X na to. Sa fuse box yan pupunta. Ito ay ano, supply. Yan. Ito ay 10 amperes. Tapos ito yung L, ito sa load. Ito dadaan mo na ng, pag galing to sa fuse box, dadaan siya ng relay. Tapos galing relay, pupunta sa switch ng headlight, ng signal light. Ito yung hazard natin, ganun din. Yung hazard natin, may tatlong contact, 4 yan eh. Dapat pag switch mo ng hazard, lalapat tong dalawa to, sasabay lalapat. Pag hindi siya nakalubog, ibig sabihin nakaangat yung contact. So, yan ang balito sa kaliwat kanan. Balito yung contact sa taas, ito yung sa load pupunta. Yan, dyan. Tapos itong gitna na to, ito ay galing din sa yan, dyan pupunta yung gitna, para pagpaling mo ng kaliwat kanan, so lalapat ito, magkakaroon ng contact, tatawid sa kabila, papunta sa ilaw ito eh, itong contact ng para sa left and right. Halimbawa ito yung ating right na position, ito yung left, ito yung galing sa flash relay sa L, load. So ito yung L, pupunta rito sa L din, sa left side. Ito. Malayo ang punta. So, ayusin natin. So, yan. Dyan siya. Daming pinabitan nilikuan na. Yan sa left side. Yan. Sa left side siya. Diba mas magulo kumpara do sa unang in-upload ko. Tapos itong right side, ganun din. Right side. Sa right side, pupunta rito sa tawid sa kabila. Yan siya, patawid dito. Ito yung pag signal mo ng kanan, gagana, gawa naman karon to ng contact. Itong hazard naman, ganun ito guys. Ito naman walang problema kahit baliktaran kung alin dyan eh, basta ikabit mo lang yung kabila sa left side, tapos yung kabila o sa right side, tapos yung kabila sa left side, ganun, para pag lubog nung switch ng hazard, lalapat tong dalawa. So mag-hazard ngayon siya. So meron pa akong susunod na video guys, na pag naka-hazard ka, pag gamit mo ng signal light, mamatay yung hazard, signal yung gagana. Automatic off yung hazard, signal lang gagana. Yun ang susunod kong upload. So okay na tayo dito sa signal light saka sa park light. Nakuha ng connection, signal light saka park light. So dito naman tayo sa stop light saka sa reverse. So sa stop light saka sa reverse, sa on position tayo maglalagay. So ito yung tatlong natitira na fuse, ito sa stoplight. So itong brake light na to, yung kabila niyan, kasi dalawang terminal. Pag nakalabas ng ganito, may contact. Pag naka-release ang pedal ng preno, ibig sabihin lulubog to, mawalan siya ng contact yung terminal. So bali ang kabila niyan, yan, ignition.
ito ay 10 amperes o kaya 15 amperes na fuse. Tapos ito ang kabila ng kabilang terminal ng brake switch. Ito ay pupuntahin dito sa brake light. Yan. Brake light, park light, dalawa yan sa likod. Yan. Pag-apak mo, lalabas to ilaw yung ating brake light. Pag release mo ng pedal, lulubog, so mawalan ng kontak, so mamatay yung ilaw. So yun ang sa brake switch. So ganun din to sa reverse. Sa reverse ganun din. Yung kabila, kasi ito yung reverse natin. Itong sa gilid. So itong kabila, dalawa din dalawang terminal din yan So ganun din yan. Kabila, pupunta sa ilaw. Yan. Tapos yung kabilang naka-parallel lang yan. Yan. Tapos yung kabila nito, pupunta to ng fuse. Ito. Pwede rin to 10 amperes 15. Pag nagpalit kayo po, saan po naglagay kayo kasi iba naglalagay ng paglamp sa reverse. Nilalakihan nila. So pwede kayo maglagay ng 20. Kaya pwede kayo maglagay ng relay dito. Pag kayo naglagay ng relay, parang ganito rin ang connection. Padaan nyo rin sa relay. Ganito rin ang connection niya. Pag ito yung naka-positive, so yung kabila nito, gagawin nyo ng ground or negative. So, yun guys. Yun ang ating connection. Diba? Kung nakuha nyo, kung hindi nyo nakuha, so mag-comment na lang kayo. Okay, ulitin nyo lang ng panood para makuha nyo. So, bali itong relay natin, mayroon pala yung tatlong terminal. Yung tatlo yung terminal dito X, L, saka P. Itong gitna, P yan So, hindi ko lang nagawan. So, yung P na yan, yun yung pinaka-indicator sa panel indicator. Gagawa kayo ng bumbilya. Yan, nakaground yung kabila niyan. Kahit masaan niyan, kaya kaliwa, kanan, iilaw siya. Ito pinaka-indicator. Iilaw pa rin siya. Pag gasolin ka, iilaw din. Pag flasher mo sa kanan, iilaw din siya. Pag flasher mo sa kaliwa, iilaw din. So, bali lahat ito guys na wire, ang gagamitin nyo rito, number 14. Lahat yan number 14, walang problema. Ayan, gamitin yung wire. Sa switch, ito lang sa main na to. Basta yung laging tandaan nyo, yung main, laging malaki yan. Ito yung number 8. 8 automotive wire. Basta main, automotive, number 8 lagi para hindi magkakaproblema yung wire, yung linya. Kasi pag maliit ang wire, iinit. Di ba? Alam mo pag uminit o magdidikit-dikit yun ang pagmumula ng sunog. So, okay guys. So, kung hindi nyo na itindihan, panoorin nyo lang ulit para makuha nyo ang connection.